Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction. So alam naman po natin na may kanya-kanyang mga opinion itong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Mayroong nagagalit, mayroong kung ano-anong na mga salita dahil nga matapos ma-impeach si Vice President sa House of Representatives. Okay, kahapon natalakay din po natin itong taong ito, no? Grabe din po, no? Aminado din po siya na nasaktan talaga siya at naawa daw siya kay Vice President kasi nga na-impeach po ito sa House of Representatives. So eto naman, kayo na po ang bahala mag-analisa sa kanyang sasabihin. Kasi in my own opinion, para sa akin mukhang nagbabala siya o kung kaya mukhang tinatakot niya ito si Mr. President Bongbong Marcos. Okay, panoorin niyo po muna ito. Ayan. Make sure, Mr. President, handa ka sa ginagawa ng pinsan mo at handa ka sa epekto ng mga pinaggagawa niyo. Make sure lang, Mr. President. Kasi ngayon, sa lahat ng mga kabulastugan na nalalaman ng mga Pilipino, ngayon pa nga lang haggard na po ang pagmumukha mo. Grabe yung eye bags mo, grabing stress. Lalo na itong impeachment, talagang itutuloy nyo. Good luck, Mr. President. Ano akala nyo, Mr. President? Kaming mga Pilipino na bumoto at sumuporta kay VP Inday Sara, tatahimik lang? Sunod-sunuran lang? Hindi mo na kami malilinlang. Kaya, let's see, Mr. President. Grabe, talagang hindi mo pinigilan, no? Ang pinsan mo. Talagang tinuloy-tuloy nyo. Si VP Inday Sara na nagpanalo sa'yo, grabe. Grabing ugali yan, Mr. President. Anong ugali yan? Grabe palang ugali mo, Mr. President. Grabe ka pala sa mga taong tumulong sa'yo. Grabe ka. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, narinig na po natin at napanood na po natin ang kanyang mga sinasabi. Okay, grabe talagang opinion niya, no? Tilang may halo yatang tinatakot niya o binabalaan niya ito si Mr. President Bongbong Marcos. Grabe. Make sure daw, Mr. President, nahanda ka sa pinaggagawa ng pinsan mo. Sino bang pinsan niya? Si Speaker Martin Romualdez. Ayos. Bakit? Ano ba ang gagawin mo? Ano bang gagawin mo? At kung makapagsalita ka, parang tinatakot mo ito si Mr. President. Make sure ka pa. May nalalaman. Ngayon, kung ang tanong mo kung ano ang maging epekto nito, hihintayin po natin ang hatol ng Senado kung ano ang maging epekto. Pero kung para sa iyo may epekto ito, dahil may gagawin kayo ng mga supporters, halimbawa, kung manawagan naman kayo ulit, ay wala na po yan para sa amin. Kumbaga, ano na lang yan? Para sa amin, siguro, libangan nyo na lang yan yung pag-iingay nyo. Kasi, in the whole year 2024, wala talaga kayong nagawa. Kahit anong klaseng panawagan nyo, wala. Kasi wala naman kayo, wala naman kayong nakukuhang suporta. Kaya, kung makapag-opinion kayo, akala nyo may magagawa kayo, alam naman namin na kakarampot na lang kayo. Di ba? Siyempre, regarding kung para sa'yo haggard na haggard ang mukha ni Mr. President, para naman sa akin, para sa amin na naniniwala, kung haggard man ang mukha ngayon ni Mr. President dahil sa trabaho, dahil sa iniisip niya sa tuwing nasa bahay siya, kung ano ang magandang gagawin niya para maibsan itong mga panawagan ng ating mga kababayan, ang mga hinain ng ating mga kababayan. Diba? At least nagtatrabaho po siya at nakikita po namin yun. Okay? At regarding naman sa hindi kayo mananahimik, sabi mo, na bumoto kay Vice President Sara, okay, wala naman problema yun. Alam naman namin na talagang mag-iingay ho kayo
kasi masakit po para sa inyo ang naging resulta ng House of Representatives na na-impeach ito si Vice President Sara Duterte. Oo. Pero kung papalabasin mo na tinatakot mo si Mr. President, hindi po yan matatakot sa'yo. Oo. Gawin nyo na. Kung talagang may mga, kung talagang para sa inyo, 32 milyon kayo, sige, ipakita nyo sa EDSA. Oo, ang sinasabi nyong 32 milyon na bumoto ng mga DDS kay Vice President Sara. At hindi po ako naniniwala na kayo ang nagpanalo kay Mr. President dahil di hamak naman na marami ang mga pro-Marcos na supporters at kitang-kita po yan kapag nagrarally. Ika nga, ulitin ko naman, dalawa lang talagang pamilya ang may mga solid supporters, mga Marcos at mga Aquino. Kasama na yan ang mga kakamping. Okay? Kaya kung ano man ang gagawin nyo, nasa inyo po yan. Hindi ho namin kayo pipigilan. Okay? So, yun lang mga ka-action, mga kakamping nog. Share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good morning, everyone. Beautiful.